True Subscribers Horror Stories. Na ang babaeng nakita ko kanina si Red ay hindi naglalakad, bagkus ay lumulutang pala sa ere. Real Paranormal Encounters. Na totoo yung usap-usapan sa aming barangay na may kakaiba kaming lahi. Opo, may lahi kaming aswang. And other scary stories from HTV Positive listeners. Kaya nang hinabol na ako ng mga miyembro ng kulto, ay tumakbo na ako ng mabilis at wala ng lingon-lingon. Yung tamang bilis para hindi nila ako maabutan. Pagkukwentuhan natin sa Subscribers Hilakbot Stories, Monday and Friday, 9 p.m. sa Hilakbot TV YouTube channel at sa HTV Facebook page. Replays on Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m. Ikwento mo na bago maikwento ng iba. Dito sa Subscribers Hilakbot Stories. Subscribers, Hilakbot Stories na naman po ang inyo napapakinggan na nakashare sa ating mga brother YouTube channels at syempre sabayang mapapakinggan sa Facebook page natin. Paki-like at follow na rin po yan at ganoon na rin sa IGTV. Maraming salamat sa mga podcast listeners po natin at ito po ay mapapakinggan din sa Pinoy Horror Radio on Spotify every Saturday at 9 p.m. Although may konting delay dahil every Saturday lang siya, weeklies lang siya, so hindi nyo agad mapapakinggan kung ano yung napapakinggan nyo ngayon. Hindi ito bukas mapapakinggan sa Pinoy Horror Radio kundi yung mga recent pa, yung mga most recent pa bago itong episode na ito. So kung medyo naguluhan kasi sinabi ko, ako din, naguluhan din ako. Pero ganun pa man, importante mapapakinggan po ninyo yung mga podcast listeners po natin. At syempre, ito po ay naka-replay din pala, na-ipi-play din pala ito ni Admin RJ sa Hilakbot 24/7. So sakto kung limbawa man na nakikinig ka ng Hilakbot 24/7 at nataon na ito ang napakinggan ninyo. So welcome sa Subscribers Hilakbot Stories. Every Monday and Friday po ito, 9 p.m. dito po sa HTV. Once again, ang aming pagpapasalamat sa mga patuloy na nagpapadala sa ating email, ang sindakstories2008@gmail.com, tulad na lamang ng mga ipinadalang real paranormal and scary stories ni na Sam, Jai at Mark. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. So ito pong ikikwento kong ito, Sir Red, ay hindi ko po personal na experience kundi nangyari sa best friend ko. Itago na lang po natin siya sa pangalang Sam. So around 6:20 na po iyon ng gabi at ito po ay kanyang point of view base sa kanyang kwento. Nandito ako ngayon sa kwarto ko. Wala naman akong ginagawa kaya humiga lang ako sa kama. Habang nagtitext nga ako, naisipan kong pumunta ng CR. Pagkatapos ko pong mag-CR ay binuksan ko na ang pinto at nagulat na lamang ako nang nakita kong bukas ang pinto sa labas at nakita ko ang isang babaeng nakaputi. Ang alam ko lang naman po kasi nung time na yon kung bakit ginapangan ako agad ng hilakbot ay dahil mag-isa lang ako noon. Umalis sina mama at papa kasama yung mga kapatid ko dahil pumunta sila kina lolo at lola sa kabilang barangay. Napatanong pa nga ako sa kanya, "Ano pong kailangan nyo?" Pero hindi naman siya lumingon. Tinanong ko muli siya kung sino po yung hinahanap nyo? Pero hindi pa rin siya lumingon. Naalala ko bigla ang bilin ni mama na kung sakaling wala sila sa bahay at dumating yung pinagkakautangan niya ay ako na lang daw ang mag-abot ng bayad sa kanya. Kayo po ba yung pinagutangan ni mama? Sandali lang po, kunin ko lang po yung pera. Paalam ko sa kanya pero hindi pa rin siya lumilingon sa akin at sumasagot man lang kahit isang salita. Kinuha ko yung pambayad ni mama sa altar. Nang mahawakan ko na yung pera, na-realize ko na bakit wala man lang kaimik-imik yung babae at hindi man lang siya nagsasalita. Dahan-dahan akong sumilip sa pinto pero laking gulat ko nang wala na doon yung babae. Dali-dali naman akong kumuha ng krus at sinuot yung rosary na nakasabit kay Mama Mary at pinuntahan ko yung pinto at sinarado. Pumunta ako sa kwarto
Sinara ko lahat ng bintana, maging ang pinto ay nilak ko. Agad kong dinaya lang number ni Mama. Ma, nasaan na kayo? Nasa crossing na kami. Bakit dumating na ba si Mars? Hindi. Basta bilisan nyo na po. Natatakot kong sabi. Ano ba nangyayari sa iyo, Sam? Ano, may magnanakaw ba dyan? Ano sabihin mo nga? Na parang inis na inis pa si Mama dahil hindi ko madirekta kung ano ang gusto ko talagang sabihin. Ang tanging nabanggit ko na lang, basta mamamaya ko na ikikwento. Itutuloy. Abangan. Ganun po ang sinabi ko kay Mama. Pati ba naman siya nahawa na na-suspense natin? Ano kaya bigla mo sinabi kay Mama mo yun ano? Itutuloy. Abangan. Wisit kang narrator ka. Wala kang kwenta. Ayun. Agad ko pong binaba yung tawag at nagdasal po ako. Dahil talaga po si Red first time ko pong makakita at nakatitiyak ako multo yun. Mga ilang minuto dumating na rin si Kuya at ang aking mga magulang. Doon ay dire-diretso kong ikwinento sa kanila yung nakita ko. Si Papa at si Mama ay naniniwala sa akin pero ramdam ko na kay Kuya ay hindi dahil habang kinikwento ko ay nangingiti siya. Nakita na din daw pala ni Mama yung babae na iyon sa pinto namin. Simula noon, kapag ako ay walang kasama sa bahay, mas pinipili ko na lang na tawagan ng aking kaibigan at sasamahan niya ako dito o kung hindi man ay meron akong pupuntahang ibang lugar basta't ayaw ko lang manatili sa bahay ng mag-isa. Ito ang subscribers Hilakbot Stories. Maraming salamat dito po sa kwentong ito na ibinahagi po sa atin ng isang sender. Ito pala ay POV ni Sam na si Sam po ay ang kanyang best friend. So kwento ni Sam ito, may iba lang na nagpadala. Maraming salamat po at naway marami pang magpadala na kanilang mga kwento, syempre mga real paranormal scary stories sa sindakstories2008@gmail.com. Ito ang subscribers Hilakbot Stories. Ikaw syempre kahit ikaw naman, first or initial reaction mo kapag makakakita ka ng isang nilalang na ganon. Diba? O kaya sabihin natin na elemento na hindi mo alam lalo pa syempre, hindi mo alam na bukas o active ang iyong sixth sense, sabihin natin ganon. Diba? Talagang magiging initial reaction mo yan. Kaya legit nararamdaman ko yung kwento ni Sam base doon sa pagkakakwento ng sender sa atin. Na matatakot ka talaga unless kung talagang lagi-lagi na makakasanayan mo na rin. Pero andun pa rin yung takot dahil ang nakakalokong part lang kasi dito, hindi ka mauunawaan ng iba lalo na kung normal sila at hindi nila nakikita, naririnig yung mga naririnig o nakikita mo. Yung ikaw lang talaga. Para tuloy, minsan kapag may third eye ka tapos sabihin nila na hindi naman totoo yan, nababaliw ka lang, mga ganun, kulang ka lang sa pagkain, kulang ka lang sa tulog, hallucination, guni-guni mo lang yan. Minsan masakit talaga din daw yan sa mga may third eye. Sa totoo lang, kwento rin ito ng aking kaibigan na active yung kanyang sixth sense. At sinasabi niya yan na masakit sa loob niya yung ganun, lalo parang feeling niya wala siyang credibility at parang feeling niya tuloy nagsishrink siya kapag sinasabihan siya na hindi totoo yan, nababaliw ka lang, yung parang ganun. So sana irespeto nyo na lang dahil minsan ito ay masasabi natin na special na gift at sana ay maunawaan ninyo kung papaano at sa anong paraan ninyo siya pwedeng magamit para makatulong sa ibang tao. Ganun na lang, di ba? So yun, maraming salamat sa unang sender natin at sa puntong ito, puntahan na po natin yung isa pa mula naman sa ating email. Ito ang subscribers Hilakbot Stories. Hello po sa inyo lahat mga HTV positive at mga certified kasindak. Kaya po ako nagpadala muli dahil natuwa po ako at nabasa po yung unang kwento ko ng January 18 nitong taon. Kaya naengganyo po uli ako na ikwento yung susunod na karanasan ko. Ito pong muli si Jai. Pagod na pagod po ako noon dahil gabi na ako nakauwi galing sa eskwelahan. Nagko-commute po kasi ako kaya pag uwi ko
hindi na po ako nakakapaghapunan at nakakapagpalit ng damit. Talagang diretsong tulog na po talaga, Sir Red. Yung bang otomatikong babagsak ang katawan ko sa higaan at mga ilang minuto lang talagang dadalawin na ako ng antok. Around 7 a.m. po siguro yon ng araw ng linggo nang marinig ko si Mama sa pinto ng kwarto ko. Malakas po niyang kinakatok ang pintuan ko at pagalit pa ang pagtawag sa pangalan ko. Hindi ko nga po sana siya papansinin dahil talagang andun pa rin at bagsak na bagsak ang aking katawan at talagang ramdam ko yung antok dahil sa sobrang pagod ko. Pero dahil nararamdaman ko na parang ginigiba na ni Mama yung pinto sa lakas ng pagkatok niya, wala akong choice kundi tumayo na lamang. Narinig ko pa nga po ang hipag ko na tinatanong si Mama kung bakit siya nagagalit, pero laking pagtataka ko nang sabihin niyang nakita daw niya ako nakaupo sa gilid ng kama ko at nang tawagin niya daw ako ay bigla ulit ako nahiga. Bali may butas po kasi yung pinto ng kwarto ko noon, Sir Red, at hindi pa po napapaayos noon kaya nasisilip po ako sa loob kung hindi ko natatakpan. Kusot-kusot ko pa nga po yung aking mga mata noon na buksan ko ang pinto at handa nang makinig sa sermon ni Mama, pero kabaligtaran yung naging reaksyon niya. Nakatitig lang po siya sa akin na may halong pagkagulat at pagtataka. Tinanong ko pa nga po siya kung bakit ganon yung reaksyon niya, ngunit ang naisagot na lamang po niya sa akin ay may nakita daw po siyang itim na figurang nakaupo sa gilid ng kama ko kanina at nang tawagin niya ay bigla raw po itong nahiga. Tiningnan ko pa nga po yung damit na suot ko noon at doon na nga po ako nabalutan ng hilakbot. Dahil nakaasul po ako at hindi naman nakaitim. Suot ko pa nga po yung district shirt namin sa school dahil nakatulugan ko na nga po kagabi. At isa pa ay kagigising ko lang po talaga nung time na iyon. Sa totoo lang, Sir Red, noong mga panahon na iyon ay takot na takot po ako dahil nagigising din po ako sa tuwing hating gabi. At parang ang pakiramdam ko po ay may nakayakap sa akin kahit wala naman po akong kasama sa kwarto. Naririnig ko din po ang paghinga niya sa may bandang batok ko. Oh man! Ito ang subscribers Hilakbot Stories. Maraming salamat po kay Jai sa pagbabahagi ng kanyang ikalawang kwento dito po sa SHS. Ano kaya kung magpatawas ka, di ba? Baka hindi nalalayo yung mga kwento natin dito tungkol sa mga engka-engkanto, yung mga nagkakagusto na maligno. Hindi sa tinatakot kita pero di ba kung ganyan at parang feeling mo meron ng physical attachment. Kumbaga parang yan, katulad yan, niyayakap ka, feeling mong ganyan. Tapos parang meron nang humihinga sa batok mo. Di ba? Parang ganun. Dapat maalarma ka na dun, di ba? O kaya parang katulad nung sinasabi ni Mama mo na parang may nakita siyang figura dyan sa loob ng kwarto mo. Baka nga talaga, di ba, yung ganito yung exact na senaryo doon sa mga kwento natin tungkol sa mga dinadalaw ng mga engkanto dahil nagkakagusto sa'yo at gusto ko nilang kunin. Hindi sa tinatakot kita, Jai, pero mainam na, alam mo yun, itaboy nyo yan. Di ba baka mamaya magising ka na lang, nasa loob ka na ng akasya. Di ba? Diyos ko, pray ka lang, magtiwala lang, kapit lang sa matigas. Ano daw? Kapit sa matigas. Okay. Ikatlong kwento tayo mula naman din po dito sa sindakstories2008@gmail.com at mula naman po ito kay Mark. Ito ang subscribers Hilakbot Stories. Simula po na nag-start yung lockdown, Sir Red, doon na po ako na-addict sa mga horror stories nyo dito sa YouTube. Dahil doon naengganyo po ako na i-share yung experience ko po o experience namin ng kawork ko sa isang hotel sa Pangasinan. Hindi ko na po sasabihin kung ano po yun. Nagwo-work ako nung time na yon as IT support ng isang big company ng soft drinks. Then meron kaming kailangang i-implement sa mga planta sa iba't ibang lugar. Dahil po doon, na-assign kami ng kasama ko sa Pangasinan para mag-ayos ng mga station doon.
at meron pong ituturo sa mga tao doon regarding sa kung paano mag-update ng system namin. So syempre, kailangan namin mag-stay doon ng 2 weeks at okay lang naman sa amin dahil sagot naman ng company lahat ng expenses kung saan kami mag-i-stay. Nung napuntahan namin yung hotel, kung titignan mo nga talaga ay creepy talaga. Sa labas noon ay intersection sa kalsada at medyo crowded din talaga na sasakyan nung labas. Then one time, medyo na-late po kami ng uwi si Red sa elevator. Kaming dalawa lang ng kasama ko. Pagsakay namin, medyo nagtatakutan pa nga kami dahil nga sa ang creepy po talaga nung vibe nung lugar. Yung kawork ko, hindi ko alam kung bakit naisipan po niya na pindutin yung roof deck. So nagtawanan kami kasi parang trip-trip lang talaga nung time na yon. Pero nagulat kami nung nandun na kami. As in, napamura talaga ako. Dahil napansin namin pagdating namin doon at pagbukas ng elevator, halos lahat ng gamit ay nakatakip po ng puting tela. Pero kung titingnan mo parang events place po siya ng hotel. Pero parang matagal nang hindi nagagamit. So trinay namin na mag-ilaw kasi talagang ang dilim po sa roof deck. Then may tinamaan ng ilaw yung kawork ko. Salamin siya na mahaba. Pero parang meron pong something sa gilid, lalo na doon sa loob ng salamin. Hindi ko po talaga alam kung ito po'y weird imagination lang o kaya ay totoo. Dahil nakita ko po na parang may babaeng nakatayo sa harap ng salamin. Nakatitiyak din po ako sa Red na talagang wala naman din talaga nakatayo doon kundi kami lang. Dahil reflection namin yung nakikita. Natakot kami kaya ang sabi ko, tara na! Alis na tayo dito! Kaya pinindot na namin yung floor namin kung saan kami tutuloy. Kusa namang nagsara yung elevator door. Medyo natahimik kami buong gabi nun. Pero nakatulog din kami sa awa ng Diyos. Kinabukasan, may nakwento yung kawork ko sa akin. Kinalabutan ako at butin lang hindi talaga ako nagising nung time na yon. Nagising daw siya na madaling araw para mag-CR. At nang tumayo nga daw po siya, may nakita siyang babae na nakatayo sa tapat ng pinto namin. Tumatawa daw ito at nakahawak yung dalawang palad niya sa muka. Alam mo yung parang baliw? Siya naman ay parang hindi makagalaw sa takot kaya naurong nga daw po talaga o umurong yung ihi niya. Nagtalukbong na lang daw po siya agad at nagdasal hanggang pagsilip niya ulit ay wala na yung babae. Kaya nung naranasan niya yon, sinabi ko lumipat na lang kami ng hotel dahil ayokong maranasan yung nangyari sa kanya. Pero dahil bayad na kami ng 1 week, no choice kami kundi tapusin namin talaga ang pag-stay doon dahil meron na ring resibo at naipasa na rin namin sa opisina for reimbursement. Nung last day namin, medyo hindi na kami tumatambay sa room kasi nga takot na kami pareho. Doon kami sa lobby nag-stay. Gabi na din noon at katatapos lang din naming mag-dinner. Habang nakaupo kami sa sofa ng lobby, may nakita kaming picture doon. Isang babae. Sinabi ko sa work ko na natitigan niyang maigi yung picture dahil parang ganon yung babaeng nakita namin sa roof deck. Then nakita ko yung reaksyon ng mukha niya. Para siyang namutla. Out of curiosity, tinanong namin doon sa staff na lalaki kasi medyo ka-close na rin namin yung staff na yon dahil siya yung lagi namin nadadatnan sa hotel. Sabi niya, anak daw yun ng may-ari ng hotel. Namatay na daw yun. Pero hindi niya idinetalye sa amin kung ano ang cause of death. Yung sumunod na sinabi niya ay dun din kami mas lalong kinilabutan. Ang sabi niya, nakita niyo din ba siya? Ako sir, huwag niyo na lang pansinin. Talagang marami na pong pinagpakitaan niya dito. At alam po namin nandito lang po talaga siya. Matapos noon na pagdesisyonan namin ng kasama ko na sa sasakyan na lang namin matulog. Hindi na po talaga kami bumalik sa room. Kinabukasan, lumipat na po kami ng tutuluyan. Ito ang subscribers Hilakbot Stories.
Maraming salamat kay Mark sa pagbabahagi ng ngayong kwento. Saang planta to? Planta to ng sabi niya kanina, soft drinks? Hindi ba to? Nagsisimula sa letter C? Alam ko yun lang naman yung may malaking planta doon na yung bang merong dalawang malalaking parang malalaking soft drink in can sa labas. Yun yung nakikita ko doon sa planta nila minsan pag nagdadrive tayo papunta doon sa norte. Doon nadadaanan natin to. Anyway, maraming salamat muli sa iyo, Mark. At tuhugin natin, may isa pa po tayong bonus na kwento dito. At maikli lang naman po ito sapagkat galing po ito sa comment section ng isa sa ating mga SHS episodes. Hindi ko na alam kung anong date pero ito po ay ang kanyang maikling kwento. Unang tanong pa nga niya sa akin, "Hello sa iyo, Sir Red. Maniniwala ka po ba noong Lunes po bago ako pumasok as in gigising na po ako, Sir Red, ay nanaginip pa ako?" Sa panaginip ko, Sir Red, nagkikwento ka daw po tungkol sa isang lalaki na nagsiselfie sa harap ng salamin at bigla daw pong may dumaan sa likod niya na black lady at may hawak na patalim. Ang weird lang po talaga, Sir Red, kasi habang nagbabasa ka po nun, nakikita ko ang mga pangyayari. Kaya natakot po ako, Sir Red, kasi kitang-kita ko po talaga yung black lady sa likod ng lalaki. Tapos po noon bigla pong dumilim at hindi ko na nga po alam ngayon, Sir Red, kung matatawa ba ako dahil nadala ko na po hanggang sa panaginip ko ang pakikinig sa'yo o kung mas matatakot ako dahil may black lady ako nakita. Sorry po kung medyo naguluhan kayo sa kwento pero totoo po na nangyari sa akin ito. Although may pagka-weird po talaga kasi first time lang po na nangyari sa akin ito at parang totoo. Baka kasalanan ko pa to. Tumayo. Anyway, maraming salamat sa iyo. Oo, lagi niyo. Huwag naman sana kaya sabi ko sa inyo kapag halimbawa medyo may effect sa inyo ang isang story at talagang matatakotin kayo kahit audio narration lahat, wala kayo nakikita. At yung imagination ninyo ang nag-work, sabi nga natin sa mga audiobooks na pinoproduce natin katulad nito. Please listen at your own risk. Sabi nga natin, kung talagang hindi mo kaya, huwag mo na tapusin. Kasi baka mamaya may effect din yan kasi psychologically, kaya sa mental health mo. So sana hinay lang. Okay, so hindi rin po namin kasi alam sa halos ilang daan na mga nakikinig, hindi rin po namin alam kung may kanya-kanya bang effect yung mga na i-release nating stories dito. Hindi lang po sa atin, kundi pati rin sa ibang mga kapatid natin sa horror community. So sana ganun po pray lang din po kayo please para at least wala naman po mangyari sa inyong masama. Pero yung to the point siguro na pati hanggang sa panaginip, naririnig mo yung boses ko, ibig sabihin, mismo ko. Ganun yan. Assuming, busy talaga tong narrator na to, walang kwenta. Okay, tuloy-tuloy tayo sa mga patiktikan mamaya. Pero bago po yan, syempre magbe-break muna tayo. Pero bago ang break, muli po ang aming pagpapasalamat sa mga magpapadala sa sindakstories2008@gmail.com ng inyong mga kwento. Pwede rin po sa Facebook, kay Hilakbot TV Facebook page. Lahat po ng inyong mga kailangan, lahat po ng inyong sagot sa inyong mga tanong kung saan magpapadala, kung pwede bang short, pwede bang fiction, mga ganon. Pwede naman po yun, walang problema po yun. Basta nandyan po sa description section ang ating mga contact para makapagpadala na kayo ng inyong mga kwento. Sa mga podcast listeners po natin, kung sakaling may nakikinig din sa atin nito na tapat ito sa Hilakbot 24/7, so pwede rin po kayo magpadala sa mga nabanggit natin ng mga email at Facebook. At ganoon na rin po syempre ang aming pagpapasalamat sa pag-purchase po muli. May mga humahabol pa nagpo-purchase ng 99th anniversary sa sure.com.ph. So sana sa susunod na paglabas natin dyan ng isa pang episode o dalawa pa, alam nyo na kung paano mag-book. Okay ba yun? At ganoon na rin po syempre sa mga tumatangkilik ng ating HTV merch. So meron na po tayong ilalabas po dyan ng mga HTV tees, mga t-shirts. So tingnan nyo na lamang po yung mga variations, yung mga yung sizes at sa ganun mayroon kayong konting reference kasi American size po yun. So tingnan nyo na lang po para at least di naman tayo magkamali na pagbigay baka mamaya di kasya sa'yo, di ba? Pero kahit ganun pa man, ay gawin mo na lang display kung gusto. At maraming salamat din po pala dahil kahit papaano ayun na sold out din natin yung ating ilang limited stocks po para sa ating kape ni Lola Trinidad na talaga makatutulong po sa aming sinusuportahan na isang organization
At hindi ko na po babanggitin kasi ayaw nilang magpabanggit din. So puro sa mga mga bata, mga kabataan. At maraming salamat din po dahil nagiging reality na yung mga plano namin na dapat sana last year pa dahil po sa support ninyo sa HTV merch. At pag sinabi nyo si merch, hindi lang naman yun mga clothing or lang di ba, kahit ano. So sana po i-supportan pa ninyo ang mga upcoming and new products natin sa HTV merch at i-follow nyo rin po yan at naka-post din po yan, pinopost din ng ating admin sa Facebook po natin. Sa Hilakbot 24/7, yung mga laging active po dyan, maraming salamat sa mga pasulpot-sulpot, maraming salamat din po sa mga silence listeners. Maraming salamat din po sa inyo. At meron din sabi, at ito rin, sabi nga dito, saan po pwede magpadala ng ng kwento? Sabi ko po sa inyo, email or Facebook lang po yan. Huwag po kayong magpapadala sa Cebuana, huwag kayong magpapadala sa GCash o kayo magpapadala sa LBC ng stories ninyo. Wala akong ganun doon. Diba? Saan kayo magpapadala? Sa LBC ba? JNT. Ewan ko sa inyo, wala kang kwentang narrator. Okay, so yun din at syempre ganun din sa mga patuloy na sumusuporta sa atin sa Facebook, mga always present sa ating SHS Monday and Friday episode 9 PM sa ating mga watch parties. Maraming salamat. So sana po ay huwag kayong magsawa dyan at kahit papaano ay nare-reach out namin kayo. Okay, so ganun na rin po sa mga iba pang mga exclusive members only stories. So kung gusto mong mapakinggan yung mga yon, naka-playlist po yan, hanapin nyo lang po dyan. At once again, isang level lang, isang upgrade lang yan sa mga team Tik-Tik kung gusto po ninyo mapakinggan. At sa mga team Zombie and up, maraming salamat sa pakikinig at sana na-enjoy din po ninyo yung mga early access po natin para at least kahit papaano hindi naman kayo magtampo, baka sabihin nyo hindi namin tinutupad yung mga perks ninyo. Sana po nag-enjoy kayo at sana humaba pa yung panahon na magsasama-sama tayo dyan sa ating channel membership. Maraming salamat sa mga solid rejoiners, sa mga newbie. Welcome po sa HTV YouTube channel. Magbabalik po tayo, break muna. Diyan ka lamang. Ito ang subscribers. Hilakbot Stories. Hilakbot Creepy Facts. Naa-attract daw ang mga multo sa tawa ng isang living human. Kaya ayon sa paranormal world, the more you laugh, the more ghost you attract. Hilakbot Creepy Facts. Experience early access for our upcoming premieres. Watch exclusive member-only videos and more. Click that join button and enjoy exclusive channel membership perks. Welcome to Hilakbot TV. Maaari niyong mapakinggan ang ilan sa mga piling kwento mula sa Hilakbot TV at Sindak Short Stories YouTube channels sa ating podcast. I-search lang ang Pinoy Horror Radio-HTV Sindak. Mapapakinggan rin sa Spreaker, Spotify, Deezer at iba pang podcast platforms. Kinig na sa non-stop Tagalog Horror Stories compilation, mga solid HTV positive. Strange facts, dark histories, terrifying urban legends, cold case files. Tutukan sa ating side channel. Haunted History. Mga solid HTV positive at kasindak, ako po si Red, payong kaibigan lang ngayong new normal upang mas maprotektahan ang inyong sarili. Palaging maghugas ng kamay, magbaon ng sanitizer o kaya'y alcohol, isuot ng tama ang face mask, lalong-lalo ang face shield. Palakasin ang resistensya at huwag maging pasaway. Paalala, mula dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History. Nagbabalik po tayo para siyempre sa ating patiktik portion dito po sa SHS. Once again, dito lamang po natin ginagawa ang mga patiktikan. Kaya kung meron man pong sinabi ang ating admin sa mga postings po niya sa ating social media at sinabi niyang ilapag na ang patiktik, please kumpletuhin niyo na po yung pangalan, kung sino man yung mga gusto ninyong ipatiktik, kahit yung lugar,
para at least kahit papaano ay makumpleto naman po natin. Ito, umpisa natin si Nami Savvy. Sabi niya, good evening sa inyo. Grabe, ang tagal ko pong hindi nakapakinig sa Red. Busy lamang po pero team replay always. Stay safe po mula sa Utah. Thank you sa iyo Nami Savvy. Mabuhay kayo dyan. Si Eugene Manuzon, sila po ito po pala ay galing dun sa live chat noong nakaraang April 12 na SHS. Sabi ni admin, naka-indicate kasi dito April 12 live chat SHS. So yun. Si Eugene Manuzon, silent listeners po ninyo ako. Ang dami mo naman. First time ko lang po makinig ng live pero dami ko ng koleksyon ng Hilakbot Stories, sabi niya. Saan mo dinadala yung koleksyon? Oo, wag mong iano baka mamaya maano ka dyan. Si Colette Oresca, sabi niya, bakit kaya pati sa CR may nagpapakitang mga multo? Ewan ko po kung bakit nagkaganon. Sabi nila kahit saan naman daw pwede daw, kahit nga sa ilalim daw ng puno. Di ba minsan nandoon, di ba? Mga ganon. Kahit nga daw sa hotel meron nga daw yan, di ba? Akala mo may umuungol sa kabila, yun pala. Paggising mo, pagkita mo kinabukasan, wala. Pero totoo to akala meron din po kasi kaming kaibigan nun. Ito hindi sa akin to kaibigan nun na sinasabi niya sa hotel, isang hotel daw sa Baguio na tinuluyan nila. Alam niyo naman yung mga hotel, yung mga parang lodge doon sa Baguio, yung mga luma, alam mo yung parang talagang mga American style na isa pa, yung flooring nila ay talagang made of wood. Tapos meron daw sila nung isang gabi na naririnig daw na parang umuungol tas umiiyak daw. Pero ito totoo to ungol tas parang daw may umiiyak tas may humahagik-gik parang ganon. Tas kinabukasan pagka-out daw nila ng alas 12 ng tanghali, nalaman nila wala pala daw tao doon sa kabila. So inisip nila, akala daw din nagtatawanan pa sila. Kasi nga di ba alam mo naman sa mga lodge sa Baguio, di ba ang pagitan nyo lang minsan ang nipis na wall. Di ba hindi nga siya talagang literal na divider lang, parang plywood lang ata yun o dinobleng plywood o kaya maririnig mo kapag meron yung nagtatapik na alam mo yung natapik mo na nadagil, nasagi, di ba yung mga ganun, naririnig mo, kaya matatawa ka talaga kapag nandun ka. Mayroon ka maririnig sa kabila na parang akala mo kung ano nangyayari. Yun pala, nasa rurok na ng tagumpay. Di ba? Tapos may maririnig ka pang yung ganun. Anong pumapalak. Visit kang narrator ka, wala kang kwenta, pangit boses mo. Ito si Carla Aquino. Sabi niya, creepy naman po doon sa CR na yon sa Red noong nakaraan. Tama, ito nga yung April 12 noon. Vintage na yung house na yan, sabi niya. Si Jerry David Esguera, maraming salamat sa inyo. Si Dylan Marie Amanya, thank you sa pag-share ng ganitong story sa Red. Huwag po kayong mag-alala. Dahil favorite ko po kayong pakinggan, lalo na po dito sa work. Hindi po nakakaboring ang pagiging OFW ko dahil sa inyo. Wow, yun Ganon din patingting si Cristel May Liacuna. Kay Mark Zablan, si Janessa Shai Laino. At patiktik din si Tiger Black. Si Iko Sumalakay, patiktik din po ang Team Acnologia na sobrang gustong-gusto po yung mga stories ninyo. Perfect din po at na-highlight talaga yung storytelling, sabi niya. Thank you po. Mamigo Campos, patiktik din po. At si Yoichi 0020. Si Rodel Fernandez, patiktik po si Cassandra Marie Puhenyo at Alaina Puhenyo. Palagi po kaming nakikinig ng Hilakbot Stories. Janiel Rose Dalauta, si Merns R, new member, silent listener since March 2019. Jeng Dizjen mula sa Santa Maria, Bulacan. Si Ermin Aliado at ito rin, sabi din ni Al Bantugon, maraming salamat po sa inyong kwento, Sir Red. Nakakabawas talaga ng stress. Thank you po, maraming salamat sa walang samang pakikinig at sa pagkagusto ninyo sa ating mga kwento dito po sa Hilakbot, sa Sindak, sa mga stories natin. I mean sa mga mini-docu natin sa Hilakbot Haunted History at mga love stories din na tampok sa Red Diaries. So marami pa tayong kwento po dyan, abangan po ninyo. Sana masundan nyo rin po kami doon sa ating mga brother YouTube channel. At ito rin, yung mga ating channel members, patiktik na rin po natin sila. Siyempre hindi pa uhuli. Mula po dito sa ating listahan, once again, ito po ay updated na listahan noong April 14 pa. Okay, so April 14. So please, kung hindi mababanggit ang pangalan mo pero nag-channel member ka, nagpa-member ka na, huwag ka mag-alala, marami pang SHS at ma-update po ito. Medyo inuna lang po namin kasi inagahan lang namin ng recording dito dahil
ito pong week na ito, habang naririnig nyo po itong kwentong, itong mga episode natin na to, at lalong-lalo na itong SHS natin na ito, sigurado po yan, busy po ako sa trabaho. Kaya po inagahan na po namin. So sana maintindihan po ninyo. Team Tiktik, sina Shizen Torres, si Ma'am Joanne Castillon, Ray Castle, kasama din sa Team Tiktik. Si Ray pala Castillo yung apelyedo niya, kaya pala pinasosyal lang niya. Si Reggie Jose, Team Zombie, Dixie May Kapulot, ayan, sa Team Red Zone naman nag-rejoin 8 days ago pero kasama na natin 1 month na. So once again, doon po sa ating mga Team Zombie and up, once again, huwag ninyong kakalimutan na may mga exclusive members only video po tayo. So paki-check na lang po always yung ating community tab dito po sa Hilakbot. Sa ating iba pang nandito sa listahan, si Shasha Sudario, Team Red Zone din, at si GL ng Team Zombie, at si Kuwapo the Great ng Team Tiktik, si Jasper Genix, ayan, ng Team Zombie. Ito, nagmo-module pa daw ata to si Jasper eh. Oo, sana masagutan mo yan na maaga at maayos habang nakikinig ka ng 24/7, Hilakbot 24/7. Nikaw Alombro, hello po sa inyo, nag-rejoin 10 days ago. Anong 10? 10? Bulol kang narrator ka. 10 days ago. Buiset. Si Merns R, si Joseph Taburnal, kasama din si Mitz R. Tagame. Maraming salamat po muli sa inyong sa pakape at sa mga pabiskwit po ninyo. Si Benji Gallardo ng Team Tiktik, Jada JJ, Floriza Alcovenda, si Marjon May Jim, Mark Ville ng Team Zombie, si Amanda Stevie, maraming salamat din po. Si Engineer Robert Eseli, nag-rejoin 17 days ago. John Cholo Jimenez, si Miss D ng Team Zombie, maraming salamat, nag-upgrade 20 days ago siya. Maraming salamat si Miss D na laging, ayaw ko kung ano to, hindi natutulog tong mga ito eh. Sila Melanie Passion, yung mga nakikita po natin sa si Samson Mabalay, yung mga channel members, si Alexa De Lima. Yan yung mga na nare-recall ko ng mga pangalan doon sa Hilakbot 24/7. At sa lahat na rin, kung naririnig po ninyo ito sa Hilakbot 24/7, saktong nagpi-play po ito ngayon bilang replay po dyan. Hello po sa mga nasa live chat natin ngayon. Monelin Alcantara, si JC Min Borlonga na nag-upgrade para daw mapakinggan yung mga exclusive members only stories. Salamat sa iyo, JC Min. Si Brylene ng Red Zone, maraming salamat din po sa mga nananatiling at kumakapit po sa Red Zone natin. Nico Lazzi ng Team Tiktik, si Ann Mendoza, Ann Colette, Kevin Cabalod, ito rin yung mga active din sa Hilakbot 24/7, Sarah Jane Igot, si Chuchay ng Team Zombie kasama si Ma'am Azilay, maraming salamat po. Si Christine Santos, maraming salamat din sa alam mo, ito na pala, anniversary na rin sa atin, monthsary na rin pala, sorry. 29 days ago siya nag-join. Kasama si Reynaldo Abuso na monthsary na sa atin. Roslyn Arante, Louie Calma, Ella De La Cruz. Ito rin si Justin Rehencia. Maraming salamat. Follow niyo daw yung TikTok niya para at least mapanood niyo yung mga bomba dance moves niya. Si Justin Rehencia. Madam Les Presan, si Miss M, si Miss EDM Mori. At ang nilike, pinusuan ko na Miss Ems yung mga picture mo doon na may hawak ka na flower. Parang pag ako ata nagsasalita na mga ganun, parang feeling ko ang bastos ng dating. O yung hawak flower photo. Hawak flower photo op. Di ba, maraming salamat. Pero ang ganda kasi ng mga pictures ni Miss Ems doon. Sana makarating din tayo sa lugar na yun. Alaysa Valenzuela na Team Zombie. MNM80 ng Team Aswang, Team Red Zone once again. Ito rin si Ma'am Vanessa Adam. Maraming salamat Ma'am Vanessa Adam sa pa-dinner ninyo sa ating team HTV at sa Sindak Prod. Kasama na rin po yung HHH dyan. At sa Team Ayi, huwag kayo mag-alala po ma'am. Soon, dapat makasama ka rin namin sa isang dinner, di ba? Si Janice ng Team Zombie, si Jero Midnight Lay, maraming salamat sa inyo dyan sa pagkapit sa Team Zombie. Grace Shibahara, Ems Kike, Adam Costales ng Team Zombie. Ayan, mayroon na tayo Adam yung mga early access at saka exclusive members only. So sana maano nyo yun, mapanood nyo lahat yan, mapakinggan nyo. Si Ma'am Rain Angel ng Red Angels sa Norway. Si Ma'am Jigs Balisi, maraming salamat din po. Si Ma'am Luza Claro na sumunod na rin sa Red Diaries na pakilig-kilig na rin daw po doon. Si Anton Tuazon, maraming salamat. Si Ma'am Aubrey Delgado na
Bihira kong makita si Ma'am Aubrey sa sa comment section. Busy ba siya o meron pinagpalit niya na tayo? Wow, pinagpalit niya na tayo yun. Kung magselos, kala mo naman meron kang pinanghahawakan. Wow. Ito si Melanie Pasyon, maraming salamat. Si Akizet NV at si Ma'am Tess Kitano, maraming salamat din. Si JR Cabello, upgraded 4 months ago. At kasama din si Ma'am Shara Chinis Morera. At sa lahat pa po ng mga susunod pang mga channel members po natin. Kung may bago man po, welcome po sa mga newbies. At happy Mansari din po sa ating mga rejoiners. So kung hindi ko man po ba mababanggit o nabanggit ang mga pangalan ninyo, sabi ko nga po sa inyo, itong binasa ko pong listahan ay April 14 list, updated list mula sa ating admins. So wag kayong mag-alala, meron pa tayong susunod. At inuna ko lang po talaga dahil nag-advance lang tayo ng recording ngayon dahil medyo busy po talaga ang susunod na mga weeks sa ating trabaho. So maraming salamat po sa inyo dyan at sa lahat po ng mga laging tumututok sa ating mga regular episodes every 12 midnight ito sa Hilakbot TV. At ganoon na rin po syempre sa ating SHS 9pm Monday and Friday only. Sa mga nasa Facebook, maraming salamat. Ang aking paunawa din po sa inyo na hindi ko po mababanggit lahat po dyan dahil pre-recorded po itong SHS. So kinokopya na lang po ng ating admin yung mga makikita po niya dyan at nang sa ganon ay matiktik kayo sa mga susunod pa. So abangan nyo lang po lagi sa SHS yung mga names ninyo. So hanggang sa susunod po nating SHS, so keep those stories coming in sa sindakstories2008@gmail.com at ganoon na rin po sa ating Facebook. Pwede rin po yan. Mag-message lang kayo ha. Mag-message sa Hilakbot TV, Pinoy Horror Stories. At ganoon na rin po ang mga nakikinig sa podcast. Kung meron din kayo may share, i-share din po ninyo sa amin. At ganoon na rin sa lahat ng mga nakikinig po ng ating mga solid dyan sa podcast, lalo na sa Hilakbot TV, Pinoy Horror Stories the podcast. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga nag-purchase ng Shure, maraming salamat. More stories coming soon. And of course, more exclusive members only stories din po. At kung kakayanin pa ng oras natin at ng boses po natin, ang mga series din po, meron din tayong mini series dyan sa exclusive members only. So sana po mag-join din po kayo sa Team Zombie and Up para marami din po makapakinig. At mag-comment kayo once na narinig na po ninyo. Pero sa mga regular listeners po natin, huwag kayong mag-alala dahil mas marami pa naman pong kwento na regular para po sa inyo. Yun nga lang, meron lang kami mga piling kwento para po sa mga members, so wag po tayo magtatampurot. Huwag kayong mag-alala, mas marami pa rin sa inyo, huwag kayong mag-alala. Pero kung gusto mo mapakinggan yon, why not? Sige, kahit isang buwan mag-member ka, diba? Para kasi marami tayong ibabagsak pang mga exclusive members only sa mga susunod pang araw. Maraming salamat po sa inyong lahat. O ano pang hinihintay nyo? Tapos na po yung SHS. Bye! May inaabangan pa ba kayo? Kung gusto nyo ako abangan nyo po ako sa Mega Mall bukas po ha. Mga 2:00 ng hapon. Hindi po yun mall show, dadaan lang po ako doon. May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Sabayang mapapakinggan sa Hilakbot TV YouTube channel at HTV Facebook page. Lunes at Biyernes, 9:00 ng gabi. Subaybayan din ang replay sa Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.